Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo Eksklusibo. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon sa inyo lahat at ito po ang programang Kamalayan at ngayong hapon po ay nag-iisa po tayo makakapiling ninyo. Ako po si Tato Malay at wala po ngayong hapon na ano ba ngayon? Miyerkules. Ngayon ay wala si Albert Padlan at wala si Joyce Molon. So isang buong oras tayong magkakaroon ng anong tawag dito? Pag-uugnayan. Pag-uugnayan. Alright. So, dito po sa programang Kamalayan ay talagang marami tayong pag-uusapan na medyo di naman talaga masasabing kontrobersyal pero may pagkaiba dahil sa pakay namin ang mga nais namin iparating sa inyo ay mga hindi napag-uusapan ng nakararami. At yan ang kumbaga ang tema ng Kamalayan, no? So dito sa ating hapon ngayon ay meron na naman tayong mga bagay na nais i-share sa inyo pero sabi ko nga palagi buksan lang ninyo ang inyong pag-iisip o sa English tama ba yun? Sa Tagalog yun ang sinabi ko pero ang gusto ko sabihin is please have an open mind. Yan. Para lang ma-appreciate ninyo itong programang ito. Okay, so sabi nga natin nung mga nakaraang araw, especially nung isang linggo, ito na, Pasko na. Pasko na nga at nagsimula na ang simbang gabi at tayo ay sinalubong naman ng simbang ulan. Hindi, nabasa yung karamihan kanina madaling araw dahil umulan ng malakas dito sa Metro Manila. At sana ay bukas ay wala nang ganong kalakas na ulan na makakasira ng festivity in terms of yung itong Christmas spirit. So, ano nga ba ang ginagawa natin ngayon at paghahanda sa ating Kapaskuhan? Ito ay siguro napakagandang unawain dahil alam nyo, si Jesus ipinanganak ng December 25 at yan yung ating sinaselebrate tuwing yung araw na yan ay dumarating, no? Ang kanyang kapanganakan. At sa Kamalayan, ang importante sa amin ay yung mga tinuro ng ating mahal ni Jesus, no? Yung mga tinuro niyang mga karamihan ay tinatawag natin na universal principles. Alam niyo, kaya ang naging word na Catholic o yung pangalan na Catholic ay nangyari in terms of now it's a religion, no? But originally up to now, if you can check it, tignan niyo sa dictionary, ang pangalan ng Catholic o ang word na Catholic rather means universal. The small Catholic small C or yung kasi may big big capital or yung capital C na Catholic is it refers to the religion, no? Pero yung small letter C na Catholic means universal. And I believe na kaya naging universal yon ay most of the teachings, and in other words, the Catholic word came from
the Aramaic word katholos. Yun ang original word na ginamit ni Jesus noong panahon nila. Katholos. So, doon naging Catholic from that word. And what Jesus meant during that time, Katholos, was universal. So, yun na nga, universal spirit, universal teachings ang ginawa niya, universal principles ang mga tinuro niya. At sabi nga niya, pangkalahatan, pang entire universe. Wala siyang sinasabing kami lang, kayo lang, hiwalay tayo, ganyan. Sabi nga, pangkalahatan. So, ano ba yung mga tinuturo niyang pangkalahatan? Dahil ang nangyayari ngayon sa reliyon nagkakanya-kanya. Yung para bang kami lang, kayo iba. Pero kung titignan natin talaga yung tinuro ni Jesus, ay bakit nga universal? So, okay. So, ang nangyayari dito ay magkakaroon tayo ng parang mga hindi ko na i-recap, no? Kasi una-una marami yun. Pero I would just try to remember kung ano-ano yung mga tinuro ni Jesus na when it comes to universal principles, no? At dito nga natin nakikita yung umpisa niyang sinabi na yung the law of sowing and reaping. Yan. Kadalasan nababanggit niya sa Bible, no? Especially in the New Testament. And basically, it just means the law of cause and effect. Yun kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung ginawa mo, may katumbas, may kapalit. Yan. So, ngayong hapon na ito ay siguro ay i-enumerate natin yung mga naging sa Bible. Kaya sayang, hindi ko dala yung aking listahan na pero sige. Una-una, ano ba ang mga binago? Kasi we're talking of Christmas here, but more on what Jesus really taught when he had been teaching already the things that he wanted to share during that time, no? Ano-ano ba yung mga tinuro niya talaga? Alam nyo, ang original Aramaic version of Our Father, kung talagang i-research ninyo, hindi niya sinabing Our Father. Hindi niya sinabing yung parang the word Father there, no? Ang Aramaic version of Our Father, it was the original version. Ang first line niya, O cosmic birther of radiance and vibration. Yun ang first line dun sa Our Father na line, dun sa Aramaic version. Kaya, ano ang ibig sabihin nun? O cosmic birther of radiance and vibration. O cosmic birther. So, in other words, cosmic is something that deals with the universe, no? So, diyan pa lang medyo iba na yung naging turo ng Biblia Bakit ganun ang nangyari? But siguro kasi, minention ni Jesus, you have to treat God as, just like a father. Kasi in-explain niya kung ano pa talaga ang Diyos. Ang sinabi niya, parang siyang isang ama. And siguro kung basing it from what he originally said, o cosmic birther, no? So, alam niyo meron akong words talaga na sayang di ko nadala yung aking tablet Nandoon yung Aramaic word talaga na kung ano yung, pero hindi natin naiintindihan kung ano yung, pero pwede ko i-pronounce, pwede kong mabasa. Pero anyway, wala ngayon. So, pag sinabing cosmic birther, eto yung parang the universe that gives birth. Parang gano'n, no? Parang nagbibigay ng nagki-create, nagbibigay ng mga bagong anyo, kung ano man yung kailangan magkaroon. So, yun yung sinasabi niyang that's how he described the Father or God, no?
It's basically uh, another version of it. If you would look at the interpretation of the scientists, the same, sabi nga nila in religion, they call it God. In science, they call it energy. So, kung sinabi ni Jesus na cosmic birther, so it has something to do with that kind of energy. Kasi yun yung para bang that creates Kasi yun yung inaano natin Para bang natututunan na lang ngayon na ito ang nagki-create ng mga bagay-bagay sa ating kinalalagyan, no? Or rather, in the universe itself. We are just made of energy, which is what? Practically invisible. No? So, kaya yung hindi nakikita, invisible, ngayon, ang nangyari, parang naging spirit, in essence. Yan ang naging dating. But basically, ito nga, itong sinasabi nating cosmic birther ay ito yung kumbaga parang how he described it. Now, of radiance and vibration. So in other words, okay, bakit nandun yung word na vibration? In other words, kung tayo ay magiging material from spirit, nagba-vibrate ang alin? Ang energy in a way. Yung mga atoms, yung mga lalim na natin pinag-uusapan, no? Kasi wala yung dalawa Kaya pag wala yung dalawa, pag solo ako, ito yung laman ng utak ko So, anyway, siguro kailangan na maintindihan na rin ninyo in another version kung ano talaga yung tinuro ni Jesus, no? Kasi nga, ang alam lang natin is, we made God in our image. But basically, we are made in the image and likeness of God. So if we are really made in the image and likeness of God, and God is, nakita na ba natin ang Diyos Ama? Hindi, di ba? So it's invisible. So that means, yun ang pagka-describe talaga ni Jesus nga. It's energy, basically. It's invisible. So, ito ay mahirap anuhin ito na mahirap spellingin dahil magkakaroon tayo ng talagang I would say we would really would like to dwell more on how this came about yung version talaga ng sa Aramaic. And okay, so eto nga pag dumating naman tayo doon sa radiance, ano ba dating ng radiance? Hindi ba light? So we are really beings of light. Kaya nga kadalasan sa Bible mention yun, I am the light. I am the what do you call this? I am ang tawag doon, ako ang ilaw. Nakikita natin ang kaliwanagan sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, you know? So yun yung nakikita nating mga nasulat sa Biblia. So in other words, ito ang kuwan natin ngayon. Ang paksa natin ay how did this teachings of Jesus came about in terms of how it was put in the Bible. Alam niyo, kung literal ang translation niyo sa Bible, you might have lost a lot of meaning in terms of what he really taught. Pero ang aming kwan sa Kamalayan, ang aming interpretasyon nga sa Kamalayan is metaphysical. So maybe I can help you look at it from another angle. Kasi alam na natin yung, of course, yung as usual, yung naging translation na natin or interpretation natin sa mga tinurungan ng ating mahal ni Jesus, no? So, today, isang bagay muna na aking gustong mai-share
Jesus always mentioned nga that the God that he was talking about is like a father. And kung talagang kung tutuusin natin, ano bang klaseng father ang dinescribe niya rito? Hindi ba kinuwento niya yung the parable of the prodigal son? Ano nga ba yung parable na yon? Ano ba ang ibig sabihin talaga ng istoryang yon? Sino ba talaga ang bida doon sa istorya? Yung prodigal son o yung father? Sa aking palagay, ang dapat talagang pagtuunan natin ng pansin doon sa istoryang yun, yung tatay, yung father. At bakit kinuwento ni Jesus yon? Kasi nga, gusto niya i-describe kung anong klaseng ama ang meron tayo in terms of our God. So, anong klaseng ama ba yung nandoon sa prodigal son? Hindi ba napaka-bait as what normally is described as how we would talk about God, the Father. At ito nga, pinakikita niya na talagang sobrang bait na kung ano man yung gusto ng anak niya, binibigay. At wala siyang limitation. Kung ano lahat ng hiniling, binibigay. So, yan ang siguro makikita natin sa ating Diyos na kahit ano man ang gusto natin sa buhay natin ngayon, sa mundong ito, ibibigay niya. Ang tanong is, naniniwala ba tayong ibibigay? Gusto ba natin yung mga makukuha natin sa Kanya? Or baka naman tayo mismo ang nahihiya pa at ang paghiling natin napakaliit, napakakonti. At dito nga pinakita na sa istorya doon, sa parable, na kung saan ay maluho ang naging kahilingan nung kanyang anak. Talagang hiningi na lahat ng kayamanan, yung inheritance niya. At talagang buong-buo, wala siyang iniwan, wala siyang sinabing, sige, ito lang muna kailangan ko. Hindi. Kinuha niya lahat, tapos ay nagpaalam siya, lumaya siya, at nag-ibang buhay sa ibang bansa. So, yun. Okay. Ganun ba tayo sa ating pakikitungo sa ating Ama? Ganun ba tayo pag humiling? Walang masama doon kung talagang gusto natin At dapat natin hilingin nga yung the best. Hindi yung, kasi alam nyo, etong mga style natin sa paghingi, ay yung pwede na, yung okay lang, yung makakain lang ako sa tatlong beses sa isang araw, okay na yun. Kumbaga parang barya lang ang talagang hinihingi natin Pero ang Diyos na sinasabi ni Jesus dito ito ang talagang makapangyarihan na Diyos na makakabigay sa iyo ng lahat ng kahilingan mo. Walang limitasyon. At bakit natin nililimit ang sarili natin? Ano ba ang talagang nangyayari sa atin? Tayo ba ay parang lumalabas na yung parang napaka-small time? Siguro nga, nakikita nga natin dito sa bansa natin na parang andun na tayo, we are destined to be a great country, a great nation, pero wala, hanggang dito lang. Para bang nililimitahan natin ang ating kamalayan sa pag-unlad ng ating bansa. So, sino may kasalanan yan? Binibigay ng Diyos lahat sa atin, pero tayo ang hindi kumukuha ng karapat-dapat sa atin. Ano ba ang mga kinukuha natin? Yung mga karamihan nga, yung mga hinihiling lang natin, yung mga kadalasan walang katuturan Yung pagkaraan ng ilang taon, sawa ka na at hindi mo na gusto. So, kumbaga, yung mga material na bagay na hinihingi natin, importante naman yan. Kaya lang, kung hanggang doon lang tayo, medyo kulang ang ating mga nire-require na mabigay sa atin. At sabi nga natin, ang Diyos ay talagang isang klaseng makapangyarihan na Diyos at kayang-kayang ibigay
lahat, kahit ano man ang gusto mo. Kung gusto natin. Yun ang tanong. Alright, so, ano ba ang ginawa nung anak? So, kinuha niya lahat at talagang in-enjoy niya. Yun ang dapat naman sa atin. Enjoyin natin kung ano man yung bigay sa atin. Kasi lahat naman ng bagay sa Diyos lang galing yan eh. Wala namang galing sa ibang tao yan eh. Maybe ginamit lang ng Diyos sa ibang tao para lang through them doon natin makukuha yung gusto natin. Katulad ng magtatrabaho ka para makakuha ka ng pera para lang mabili mo yung gusto mo. So ginagamit niya ng Diyos yung ibang tao lang para maging channel niya. Pero kanino galing yung perang ibinibigay sa'yo? Sa Diyos pa rin. So ang tanong nga is, ano ba talaga ang gusto natin at gaano kalaki ang gusto nating magkaroon tayo? Lalo na itong Kapaskuhan. Okay, sige. Gift giving. Very symbolical itong araw na ito. Ano ba ang gusto natin? Tayo ba gusto natin magkaroon o gusto lang nating magbigay? O pareho? Kadalasan ang gusto natin is magbigay. Kasi Pasko nga, sabi nga natin, minsan sa isang taon lang tayo nagbibigay. So magbigay ka na lulubusan. Bakit hindi ka magbigay araw-araw? Bakit sa Pasko lang ikaw magbibigay? Ngayon, yung paghingi. Sa Pasko ka rin lang ba hihingi? O sa araw-araw din lang ginawa ng Diyos na pwede ka humingi? Nasa sa atin yung choice. Pero sa atin, araw-araw pwede ka humingi at ibibigay. At pwede ka rin magbigay. Bakit hindi? So, dito sa ating talakayan ngayon, ito nga ang gusto ko talungin sa inyo Ano ang gusto nyo magkaroon kayo itong Kapaskuhan? Sino nga ang mga masasabi nilang pinagpala lamang? Lahat tayo pinagpala Bakit hindi natin isipin yun? Ang iniisip natin, bakit yung iba swerte at meron silang mga ganung kayayaman na kamag-anak o ama o ina o kamag-anak. Ay nga. Tapos ako wala ako. Mahirap lang yung pamilya namin. Alam niyo, yung sinasabi natin mahirap lang tayo lang ang gumagawa nun Ang kadalasan na tinuro kasi sa atin ay mapalad ang mga mahihirap. Kaya na-enjoy natin yung maging mahirap tayo. Pero sa totoo lang, ayaw ng Diyos yung maging mahirap tayo Hindi naman tayo pinanganak dito sa mundong ito para maging mahirap Nasa atin na nga binibigay ng Diyos lahat ng kayamanan na kaya niyang ibigay. At tayo lang ang namimili ng ating mga gustong makamit. At yun na nga, hihingi na lang tayo, konti pa. O minsan wala na. At sinasabi ka natin, wala naman talagang binibigay sa akin Kaya nangihingi na lang ako kung kani-kanino. Well, hindi lang natin kasi alam kung paano talaga yung tamang paghihingi. Meron tamang paghingi Kasi kadalasan ang paghingi natin ay may kinalaman sa sa universal principle na tinuro ng Diyos Ang sinabi nga ng Diyos ni Jesus, no? When you pray, kung may gusto kayo, magdasal kayo. But when you pray, believe as if you have received it already. Hindi ko inimbento yon. Pag sinabi ni Jesus na believe as if you have received it already, anong ibig sabihin nun? Maniwala ka na nasa iyo na. Yun ang dapat nating iniisip. Wala kang dapat iniisip na wala sa yung bagay na yun o kulang ang mga nasa sa iyo. Nasa sa iyo na lahat. Isipin mo na lang na nandiyan na. So, yun ang sinabi ni Jesus. Ito na yung mga sinasabi natin principles sa tinuro niya. When you pray, believe as if you have received it already. Ano yung ibig sabihin ng believe? Maniwala ka. Yun ang ibig sabihin lang nun Huwag ka na magduda. At yun ang mangyayari sa'yo. Maniwala ka. Nandyan na siya. Nandyan na yung gusto mo. At huwag kang mag-aalinlangan. Yan. So, kadalasan ang prayer natin, supplication
Ha? O yung paghihingi, kasi pag humihingi tayo, wala talaga tayo makukuha. Yung parang, Diyos ko, bigyan mo ako ng ganito kasi kailangan ko ganyan. At pag ganun ang klaseng dasal natin, talagang walang darating. Hindi natin kasi ginagawan tama ang pagdarasal eh. Ang pagdarasal na tinuro ng Diyos nga, ni Jesus, sabi nga niya, when you pray, believe as if you have received it already. Oh. Paano mo ngayon babalik ta rin yun? Sinabi na niyang ganun. At kung hindi ka naniniwala doon, hindi ka naniniwala kay Jesus. So, ang tatanungin natin, bakit ang buhay ko nga? Bakit palagi na lang ako nag-struggle? Bakit ako palaging may parang ina-experience sa palaging kulang, palaging wala. Kaya hirap na hirap ako. Okay. Gusto niyo malaman ang kasagutan? Ha? Kung paano natin na makakamit yung gusto natin talaga at hindi na tayo mag-struggle. Siguro pagkaraan itong break natin, no, mag-pause muna tayo ng ilang sandali dahil ayoko naman pag-usapan ito na tapos mabibitin lang kayo dahil magbe-break tayo kaagad eh. So ang oras lang po natin ay 4:29 in the afternoon at sa dakong ito ay magpaparinig muna tayo ng ating station ID. Babalik po ang Kamalayan. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a Beautiful Life. Programang maghahatid ng pinalawak na talakayan, mga usapin na magpapaganda sa pang-araw-araw na buhay. It's about you, your life, and your healthy lifestyle. It's what you do that creates a beautiful you. It's a Beautiful Life. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama si Connie Lopez. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. DZME 1530. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay, balik tayo sa ating programang Kamalayan at ay nako, talagang sabi ko nga sa inyo, medyo listen today to the program Kamalayan with an open mind. Medyo mabigat ang ating tinatalakay ngayon. Hindi namang mabigat talaga, pero medyo kakaiba sa mga natutunan natin. Okay. Ngayon, sabi ko nga, ang tanong nga ng karamihan why is my life this way? Why am I always struggling? Lalo na sa mga panahon na kung naranasan ninyo yung gipit kayo. Palagi na lang nagkukulang. Nandyan yung mga pambayad sa mga kuryente, sa tubig, sa pagkain, at sa matrikula. Marami tayong pinagkakaabalahan, pinagkagastusan. Pero ngayon, ang tanong talaga dyan is, bakit nagkakaganon ang buhay natin? Alam niyo ang sagot. Kailan ba, yun nga, mga tanong kailan ba talaga ako aasenso? Kailan ba ako uunlad?
Ang tanong dyan is, kung kailan mo gusto. Ang labo na sagot na kung kailan mo gusto. Of course, gusto natin. Bakit hindi? Anytime na kailangan natin ng pera, gusto ko yan. Pero bakit wala? Hindi. Ang sagot yan anytime na ma-realize mo na tayong lahat ay ano ba sa Tagalog ang creator? Creator, kasi we are all tagalikha, yan. Pareho, kasi, okay, if we are made in the image and likeness of God, sabi nga, we are also a creator. Kasi God created us. A lot of things, He created, all the things He created. So, if we are made in His image and likeness, so we are all co-creators. So, meron tayong kapangyarihan na mag-create out of nothing. Ito nga yung tinuturo natin sa kamalayan yung walang-wala, pero magkakaroon ka, pwede. But only when you realize that you are co-creating it with God. Alright, so in other words, handa na ba kayong isipin na talagang may kapangyarihan ka na i-create mo na sarili mo, ikaw lang maki-create mo, nakasama of course ang God, no? Maki-create mo yung gusto mo sa buhay mo. Ang tanong nga again, kapag hindi mo inisip na gano'n yan, wala talaga mangyayari. Kasi ang nangyayari sa atin, nagre-react na lang tayo kung ano yung mga nagkakaroon tayo sa buhay. Hindi ba ang programa nga natin, ang title ay Kamalayan? No? Yung mga nakikinig na sa atin na matagal, alam na nila kung anong ibig sabihin ng kamalayan. Sa English, it's called consciousness. And what is consciousness? Consciousness is the one that creates our reality. Kung ano yung nasa mundo natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kung sino-sino yung kahalubilo natin sa buhay, tayo ang nagkikreate niyan. Hindi yung kinikreate natin sila isa-isa in terms of yung how God created man. But we actually attracted them into our life. Ang tanong is, bakit mo sila na-attract sa buhay mo? Kung karamihan doon sa mga nakakahalubilo mo ay ayaw mo, bakit yun ang mga na-attract mo sa buhay mo? So, meron ka mga iniisip na hindi maganda. Kaya yun yung mga ganong klaseng tao na kukuha mong maging part of your life, no? At yung mga ari-arian mo, anong meron ka? Sabi mo nga, nag-struggle ka. So, ibig sabihin yan, marami kang kulang sa buhay. Bakit wala kayong mga karangyaan na siguro ka gusto ng karamihan? Sino ang nag-iisip nun? Ikaw. Kasi iniisip mo na wala ka nun Iniisip mo na hindi mo kaya magkaroon nun kung isipin mo ngayon na pwede mong pwede ka makakuha ng ganon o magkaroon ng ganon, bakit hindi mo isipin yon? Alright, what I'm saying here is, we are after the effects a lot of times. A lot of time, inano na natin yung kung ano yung kung ano yung meron tayo, kung ano yung nandiyan dyan, ano yung nakikita natin. Yun yung sinasabi natin na ito yung meron ako, ito yung kwan. Oo, meron ka nga nun. Pero bakit yan ang na-create mo kung ayaw mo yan? Bakit yan ang nandiyan sa mundo mo? Bakit yan yung mga bagay na sabi mo kulang? Bakit wala kang yung meron yung iba? So, sino ang may kasalanan yan? Ikaw. Kasi, hindi mo iniisip na sundin yung sinabi nga ni Jesus na when you pray, believe as if you have received it already. Knock and the door shall be opened to you. Ano pa ba? Marami yan Kung yun knock and the door shall be opened to you. Ask and it shall be given. Yun. So, sige ba? Ask and you will receive. Give and you will receive. Yung mga ganyan. So, these are principles ito yung sinasabing universal principles Kaya nga, ang word na ginamit ni Jesus noon, Catholic, which is universal.
Seek and you shall find. O, ayan, o, ayun, mga ganyan. Thank you, Candy. Ayan, buti na si Candy, marami pang naalala mga ano. Okay. So, ito yung mga bagay na tinuro sa atin. Kaya lang, hindi natin magamit ng husto itong mga principles na ito. Parang sabi nga natin, oo, alam ko yan, nababasa ko yan, nadidinig ko yan. Bata pa ako, nadidinig ko na sa simbahan, seek and you shall find, ask and it shall be given to you. Tama, nakuha na natin noon yan. Bakit hindi pa rin natin makamit yung mga gusto natin? Kasi maraming nakaharang, maraming mga blockages, mga blocks sa buhay natin. Una-una, mga negative thoughts natin. Yung presence ng negative thoughts sa ating buhay, sa ating sa pag-iisip, ay malaking hadlang yan sa mga gusto nating makamit. So, in other words, yun pa lang, marami ka nang hindi makukuha dahil kung kung masyado kang negative, talagang hindi mo makakamit ang mga nananais mo. Kasi magdududa ka na ay, kaya ko. Kunyari, gusto ko magkaroon ng, let's say, kunyari, ito lang, Kapaskuhan, sasabihin mo, gusto ko magkaroon ng at least may 20,000 pesos ako. O 30, palagay mo na, yung mas malaki pa, 100,000 pesos. Yan. So, okay. Yung 100,000 na yun, sasabihin mo, sige, ano ko yan? Kaya kong magkaroon yan. Sabi nga, ask and you shall be given. Knock and the door shall be opened. Seek and you shall find. Yan. And eto nga, pag sinabihan kita, pare, kuwan tayo, mag-donate ka ng 200 pesos sa isang event natin. Pare naman, 200 pesos. Ano ko naman, paano yan? Kulang ang pang ko So, in other words, ang dami kagad na parang complaint ka kagad sa 200. Gusto mo 100,000 tapos 200. Medyo, ka na. Nagigimbal ka na. Naririndi ka na sa pakiramdam mo. Paano ka? In other words, you don't match what you want. Yun yung kadalasan na nagiging problema natin If you want something, ito lalo na yung Kapaskuhan, do you match the frequency? Kaya nga yung sinabi nga do sa Our Father na Aramaic version O cosmic birther of radiance and vibration. In other words, everything is frequency, vibration, radiance, light. So ang tanong dyan is, doon sa frequency ng gusto mo, na ma-match mo ba yan? Kahit sabihin mo na lang sa pag-iisip. Kasi yun lang naman na meron ka pag-iisip Do you match it in terms of in that sense, no? Sa iyong pag-iisip na pag sinabi mo 100,000, ang talong, pag tinanong kita, anong gagawin mo agad sa 100,000 pag nagkaroon ka? Alam mo ba kung paano mo gagastusin ka agad yan? Siguro madali na nga 100,000 nowadays Kunyari, 5 million. Sige. Let's say 5 million pesos lang. Practical pa yan, mababa pa yan. Pag binigyan ka ng 5 million pesos, ang talong ko kagad sa iyo, anong gagawin mo? Pag hindi mo alam kagad kung anong gagawin mo, medyo hindi mo na mamatch kasi iba, sasabihin, bibili ako ng bahay kagad, bibili ka Okay, sige, granted, marami kang gustong magkaroon. Yung bahay na gusto mong bilhin, feel mo ba talaga yon? O gusto mo lang gastusin lang yung pera na yun just to have that house na hindi mo feel? Kung hindi mo feel yung bahay, hindi ka magkakaroon ng ganong kalaki halaga. Kasi ito yung tinuturo nga natin sa Kamalayan Kung ano man yung gusto mo, makakamit mo yan. Pero kailangan feel mo yan. Gusto mo talaga yan. At kung ganong kalaki halaga, ang iniisip mo kaya mong magkaroon nun. Hindi yung parang, okay lang, kung ganyan, parang gusto ko lang, pero wala sa puso mo. Hindi ka magkakaroon. So, ito yung talagang tinuturo natin dito sa programang ito. Makakamit mo lahat ang gusto mo. Ang tanong ko lang sa iyo is, feel mo ba yung gusto mo talaga? Kasi,
Yung iba, feel na feel nga, pero parang ang feel nila is yung wala. Yung parang, naku, sana magkaroon ako. Pag ganun pa rin ang feeling mo, yung sana at yung word na sana ang ginagamit mo, hindi ka rin magkakaroon. Bakit? Kasi nga, ang principle is, if you actually say something na wala, when you discuss something na wala, or the opposite of what you want, you will get exactly yung wala or the opposite of what you want. Yun yung principle. Kaya, alam nyo, yung lahat na tinuro ni Jesus, ang kaganda Jesus Christ's teachings are really just plain universal laws and principles na kung saan ay pag pinag-aralan mo ng tama, magagawa mo lahat at tinuro niya Kaya nga, ang sinasabi nga niya lahat ng gusto mo, magkakaroon ka because you are a co-creator Kasi nga, we are able to create all these things through what? Okay, ang proseso dyan is first through our thoughts or through our mind. So, in other words, sa pag-iisip natin. Pangalawa, through feelings. Without feelings, wala yan. Thoughts and feelings equals what you want. Yun lang yun. Ganun kasimple. So, sa araw-araw na dumadaan, yung gusto mo, ano ka ba? Pakiramdam mo na sa'yo na o wala? Para bang inggit na inggit ka sa iba dahil sila meron, ikaw wala. Dapat kapag nakikita mo sa iba, nagkakaroon sila ng ganun na yung kung ano yung gusto mo, dapat ikaw ay ganun din na masaya na sasabihin mo, ako lang kasunod, magkakaroon din ako niyan. Or, okay, nandyan na siya, feel ko na. So, dapat ganun tayo. Kaya nga kadalasan yung mga nananalo sa raffle, hindi nananalo yung mga nagkakaroon ng parang nagsasabi ng, sana sa akin mapunta yung grand prize. Sana magkaroon ako nung ganung kalaking halaga. Sana, puro sana. Wala, puro sana ka lang. Mag-ano ka na. Ano tawag lang? Magsana ka na lang ng buhay mo. What I mean by sana is, kasi ang sinabi mo, pinalalabas mo dyan, wala ka. Wala ka nun. Pero pag sinabi mong, akin na yan. Feel ko yan, akin na yan. Mapupunta sa akin yan. Kutob ko, nasa akin na yan. Kadalasan doon na pupunta yung bagay na yun. O kaya, kadalasan, mas maganda nga siguro yung sasabihin mong ayaw mo Kasi yung pati yung ayaw mo, napupunta sa'yo Kadalasan nga yung ayaw natin, nakukuha natin Pwede mo ba sabihin, ayaw ko ng 5 milyon. Ayaw ko lang kung masasabi mong taus-pusong ayaw mo yon. Pero kung masasabi mong gano'n yun, baka mamaya dumating sa iyo yung 5 milyon yun. Kasi, pag sabihin, if you don't need it, you don't lack it. You don't have a lack for it. You don't feel the lack of it So, in other words, pwede ka nasa iyo na yun Kaya nga ang tao na nasa sa kanya na lahat, hindi siya naiinggit. Kahit na wala talaga For example, makikita niya na ang ganda-ganda ng kotse ng ibang kabarkada niya. Pero siya, he doesn't have the need for it. Dahil parang sa akin, wala, okay lang na wala ko niyan. Pero hindi ako naghahanap ng ganyan. So, in other words, sa kanya buo ang buhay niya kahit wala nun. In other words, hindi niya iniisip na magkaroon siya ng ganong klaseng kotse. Pero kadalasan, yun ang mga taong sineswerte. Bigla na lang may dumarating sa kanilang buhay na, may nagbigay ng, kunwari, mana. O bakit itong mga taong ito, wala naman silang, parang hinihiling parang sa kanila pa napupunta. So, kaya ito yung sinasabi nga rin sa Jesus Christ teaching again, Ito, napaka-importanting malaman nyo. Dahil napaka-unfair pag pinakinggan nyo ano yun? To those who have more shall be given. And to those who have less, even the few that I have will be taken away from them. Again, repeat ko. To those who have more shall be given. To those who have less, even the few that they have will be taken away from them. Ibig sabihin yan, yung meron ka na, ibig sabihin, kasi
nandyan na nga eh. So, in other words, more you will attract eh. Kasi you are not experiencing a lack of anything eh. Kaya nga, it's a principle eh. That's why if you follow that principle na to those who have more, more shall be given. And to those who have nothing, even the few that they have will be taken away from them. Kaya nga yung mga mahirap na sinasabi nila na, walang-wala naman kami talaga eh. So, in other words, ito na yung talagang makikita natin na kahit na anong pang kaperanggot na lang nga meron sila, nawawala pa. It's a principle nga eh. Nasa Biblia yan. Hindi lang in-explain siguro ng maganda ng mga nagtuturo sa atin, pero yun yung mismong principle doon. Kaya nga dapat, wag tayong magsasabi na walang-wala tayo. Palagi natin sinasabi na, kamusta ka na? Ako ay, okay, I mean, I'm happy. I have everything in my life. Kahit nasasabi mo, simple lang yung buhay mo, hindi ka ganun kayaman, pero nasa sa'yo lahat. Yun ang pinaka-importante, yung feeling of fullness. Kasi pag may kulang, yun ang magiging kakulangan na nga sa magiging takbo ng buhay mo. Puro kulang. At buti nga, hindi ka pa maging kulang-kulang. Kawawa ka namang kulang na nga, kulang-kulang ka pa. Anyway, so ito ang mga makikita nating mga principles na tinuro ni Jesus, no? Kasi Kapaskuhan, ano ang importansya ng Kapaskuhan? Sa akin, learn what Jesus taught and live it. Yun yung importante dyan eh. Ang ginagawa kasi natin, sineselebrate natin na Christmas, sineselebrate natin kapanganakan niya, pero hindi natin iniisip, ano ba talaga ang mga tinuro niya? Ang iniisip pa nga natin yung pinaghirapan niya eh. Yung kahirapan niya na nag-suffer siya at yung namatay siya. At yun ang ating binigyan ng importansya. But we never really gave importance to what he really taught. And these things that he taught were the ones that actually are being followed by many successful people. Because these are universal principles, universal laws what Jesus really taught. So, we have the power to create. Yan ang unang kwa natin. Palaging isipin. Kasi we are made in the image and likeness of God. And ito nga, ganitong bagay na makikita natin na nagkakaroon tayo ng mga hindi natin gusto. Sino nag-create niyan? Tayo rin. So in other words, we create what we don't want and we create what we want also, what we feel like. Yun ang gusto natin. Ano ang mas gusto natin? Creating more of what we don't want? Kasi kahit pa paano, lalabas yung mga hindi mo gusto eh. Kasi yan ang laman ng isip natin eh. Ano ang ayaw natin? Iniisip natin lahat ng negative. Lahat ng negative, lalabas sa buhay mo. Lahat ng sakit na iniisip natin, lahat ng sakit na iniisip mo, lalabas sa buhay mo. At yung mga taong enjoy pag-usapan ang mga ganyang klaseng topics, yung mga, uy, kamusta ka na? Eto, galing ako sa doktor, pa-check up ako, dami ko naman bibiling gamot dahil may ganito, may ganito. Expect mo pag gagaling ka. Hindi ka gagaling kahit sabihin mong magaling yung doktor mo. Bakit? Pinagmamalaki mo pa yung sakit mo eh. Dapat kung may sakit ka, sarilinin mo na lang yan at talagang sikapin mong gumaling. At ang tao nga sinasabi ng ating spiritual ay napapagaling niya sarili niya. At kadalasan, hindi naman kadalasan, dahil sa totoo lang, ang sakit, ang pinagmumula niyan, sa kaisipan natin. Lahat ng sakit, dulot yan ng kaisipan natin. Kaya nga, dito sa Kamalayan, pag may sakit, si Albert yan, pag mayroong nararamdaman yan, text ako yan. Tato, anong mental equivalent ng headache? Anong mental equivalent ng sakit ng tiyan? Kasi alam niya lahat, ang cause niyan is mental in terms of what we're thinking of eh. At kadalasan, hindi natin alam kung ano yun. At, yun nga, pag sinasabi ko sa kanila kung ano yung mental equivalent nun, doon pa lang nila napapagaling yung sarili nila. Kasi binabago na nila yung pag-iisip nila. Ay, ganun pala ako. O nga, iniisip ko kasi ganito, ganyan. Kasi dami ko problema eh. Ganon. So, nagkakaroon ng sakit na ganon. Kasi yun yung nagiging tendency ng
ng takbo ng utak mo. So, what I'm trying to say here is we are now giving ourselves the kind of life that we actually create, whether we want it or don't want it. So, yan ang problema ng tao eh. At kadalasan dyan, marami tayong complaints. If we always complain, what we complain about is what we will get in our life. Alam nyo, okay, ito na lang eh. Ako sumasakay ako sa MRT kasi yun ang pinakamadaling transportation ngayon sa akin eh. Kasi magdala ako ng kotse, ako talagang magdurusa lang ako sa traffic dahil yun na nga, hindi naman ako talaga na ano sa traffic, pero mas practical kasi talaga ngayon, sabi ko nga, yung mag-MRT, no? Okay, sa senior, okay, may pagka-senior na kasi tayo eh. Hindi natin pinagkakailayan. So, doon sa senior coach, doon sa unang train, ano yung tawag doon sa Tagalog? Bagong, yung train ng, sa MRT, yung coach, yung first train ng, anong pangalan sa Tagalog ng train ng MRT? Bagon. Sa Bagon. Yung Bagon, sa una nun, doon yung mga senior citizen. Doon sa pinakaunang door, doon pinapapasok karamihan ng mga may edad na. Alright. Ako, pumipila ako doon sa pangalawang door. Doon sa maraming mga chicks. Kasi meron, for ano pa rin yun eh. For senior pa rin yun. Pero open na for others. No? Pero yung more of kung sino yung mga may anak na kasama, may buntis, yung mga buntis at sino yung mga may edad na, dun sa unang door pinapapasok. Makikita ko ng security guard, sabi, sir, bakit di kayo doon sa first? Sabi ko, ayoko dyan. Bakit, sir? Palagi dyan, away ng away yung mga tao dyan eh. Natawa sa akin yung security. Oo nga. Sabi ko, hirap na hirap nga kami doon sa unang door na yun eh. Dahil talagang, alam mo, kawawa talaga yung mga senior. Naaawa na lang ako sa kanila dahil naiintindihan ko sila eh. Kasi nga talagang pag nag-aaway sila, nagsisiksikan, talagang kulang na lang talaga magsuntukan at magsabunutan eh. Kasi sa kanila, nawawala na talaga yung pasensya. Kasi nga, sabi nga na, senior kami, kaya nga kami nandito sa unang kwan, dapat hindi na kami naghihirap. Kaso, hindi natin nakikita nga yung ganong kaluwag na lugar na para sa kanila. So, talagang nagsisiksikan sila. So, doon pagkuan, talagang unahan yan at talagang nagmumurahan at nakikita mo ang mga security guard doon sa area na yun, palagi either dalawa yan or yung sigaw na sigaw yung security doon dahil parang pinapatahimik yung mga tao doon. Nakaka-insulto nga dahil sabi ko patatanda na ito, pinapagalitan pa ng mga batang security. Kaya lang, talagang ewan ko anong nakikreate na sa buhay nila, no? Imbis na mag-enjoy na lang itong mga senior na kababayan natin, pinahihirapan lang nila sarili nila. So ako, alam ko na yung hindi ko naman sa iniiwasan, pero nakikita ko gano'n ang sitwasyon nun. So hindi ako pupunta roon. Doon ako sa kabila. Sabi ko, sige, okay na to. Pila ako dito dahil pangatlong dating ng train o pangalawa, makakapasok na ako. Doon, kahit na makapasok ako doon sa una sa buong trip, hanggang sa kung saan ako bababa, maririnig ko yung mga sigawan nila sa loob. Ayoko ma-experience yun. In other words, kung kayo ay meron kayong mga nakikitang mga ganyang insidente na nag-aaway, wala na kayong dapat gawin pa kung hindi iwasan yun eh. Kasi kung hindi, ini-enjoy pa ninyo yung pag-aaway, ganyan, may imbibe yun. Mamaya kayo mismo, magkakaroon kayo ng kaaway na rin. Yan yung importante na matutunan din natin sa Kamalayan eh. Tayo, mga usisero eh. Talaga lang nakikisawsaw eh. So, ganoon, well, ganyan siguro ang kulang Pilipino. Pero dapat baguhin natin yan. So, okay, nabigay ko lang ng example yung kasi talagang we create our reality. What we don't want, we create them. And that is what we don't want eh. But then again, ito yung mga talagang
makikita natin sa pang-araw-araw na kabuhayan ng punahin nyo, yung mga senior, pumunta kayo doon sa first door, mararanasan nyo talaga yung anyway, so okay, so eto nga, ang pinag-uusapan pa rin natin dito ay Kapaskuhan at we are giving importance to what really Jesus taught during His lifetime. Kasi yun ang pinaka-importante na matutunan natin. Bakit ba nabuhay siya? O pinanganak siya? Ano ba talaga ang ginawa niya? Hindi naman siya pinanganak para lang mag-suffer, para lang mamatay, maghirap at mamatay, no? Ipako sa krus. Hindi Ang importanteng matutunan natin, yung tinuro niya talaga. At ano ba yung mga tinuro niya? Ang kadalasan tinuturo kasi na natatandaan natin, yung Beatitudes. Blessed are the poor. Kaya siguro madami naniniwala na yung mga mahihirap, yun ang mga mapapalad. Ay nako. Kung ganun pa rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan, nagkakamali po kayo. Sapagkat hindi hinangad ng Diyos na maghirap tayo. Hinangad niya na bigyan tayo lahat ng karangyaan. Katulad nga nung nabanggit natin doon sa parable of the prodigal son. The Father gave everything to His Son. But of course, He also gave free will. Kaya nung bumalik yung anak sa bahay nila at nagmamakaawa na kung saan ay pwede siyang tanggapin uli. Ano ba may ginawa ng ama? Hindi niya pinagalitan yung anak niya. Hindi na sinermonan. Wala siyang binigay na pahiwatig na galit siya. Kumbaga, talagang binigay niya pa niya lahat ng pinakamagagandang damit para lang bihisan uli ang kanyang anak na mabigyan ng magandang kasuotan at mga pagkain na masasarap, ibinigay uli. May sisihan ba? Pinagalitan ba? Wala. Kasi He gave him free will Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Bibigay ko sa iyo lahat. Pero bahala ka. Ma-experience mo kung ano yung ma-experience mo. Choice mo yan. Pero anytime you want to come back to me, I'm here. So, ganun ang tinuro ni Jesus about God the Father, which is basically not a real father because he was not a real being or human being tulad natin. Kasi nga, ang ginawa natin, we interpreted Him, or we made Him in our image and likeness, but hindi. We are made in the image and likeness of God, which is actually spirit, invisible, yun nga, energy, sa science, pag pinag-uusapan yon. So, eto na, wala na naman tayo oras, tapos na pala tayo. Okay, so in other words, maganda sana bukas siguro, pagpatuloy pa rin natin to, no? Kasama na sila Albert at si Joyce. At siguro, again, sa ating mga tagapakinig, itong Kapaskuhan, pag-aralan natin talaga, ano ba talaga yung mga tinuro ng ating mahal na Jesus? Dahil ang gaganda lang tinuro niya. These principles, these universal laws and principles that He taught us are the secrets in terms of how we want to really live our life to the fullest, to the most happy or most abundant life that we can ever imagine. So, sa ngalan po ng aking mga katoto rito, sila Joyce Molon and Albert Padlan, ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Asinsado sa Radyo 1. DZME 1530, mapapakinggan tuwing araw ng Sabado, alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Asinsado, kasama mo sa pag-asenso, sina Bing Habadan, Dave Baloyot at Ariel Dugoy Fernandez. Tatalakayin ang mga nasa likod ng mga balita, panayam sa mga taong umasenso sa larangan ng negosyo, politika, palakasan at kalusugan. Asinsado! Asinsado! Magtatagpo
maghuhuntahan riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan motorsiklo eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo Eksklusibo. Kakampi natin ang mga dalubhasa sa kalusugan sa pagpapanatili ng ating pangangatawan. Alamin natin ang mga paraan para sakit ay maiwasan. Huwag hayaang lumala ang anumang karamdaman. Makinig, magtanong, sumangguni sa Clinic R. Makakapanayam ang mga eksperto. Tatalakayin ang mga paksa at issue. Makialam at makihalo sa talakayan sa Clinic R. Tuwing Sabado, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a beautiful life. Programang maghahatid ng pinalawak na talakayan